Magandang araw, ako si Rich Ann de la Cruz, galing sa section ng Clean 11. Sa video na ito, ang aking tatalakayin ay tungkol sa anomalya sa DPWH o flood control at korupsyon. Kaya nasabi ko itong dalawa dahil ang issue ng flood control ay may koneksyon sa korupsyon na nangyayari sa politika dahil ang mga taong konektado sa issue na ito ay mga may tungkulin sa ating bansa. Korupsyon ang matagal ng issue ng ating bansa. Parang kapag iniisip natin kapag sinabing korupsyon na isang pagnanakaw ng pera. Kada taon na lumipas, tila parang isang normal na issue na lamang ito. Ngunit na umusbong ang issue tungkol sa flood control sa DPWH o Department of Public and Highways, parang ito ay isang sindikato na nagnanakaw ng halos bilyon-bilyong pera ng taong bayan. Ang isyong ito ay parang isang puzzle na nagdugtong-dugtong sa bawat departamento, mapasenador man, kongresista, engineer at marami pang iba. Ito ay isang malaking epekto sa ating bansa dahil ang mga infrastruktura na kanilang ginagawa na walang tibay ay isang malaking problema. Imbis ang kanilang proyekto ang magsilbing magliligtas sa atin sa kalamidad, ay tila ito pa ang sanhi ng mas lalong malaking suliranin sa bansa. Ang bawat issue na ating pinagdadaanan ay dapat nabigyan ng solusyon. Ang bawat tao ay iniisip na ang buwis na kanilang ibinibigay ay nagsisilbing tulong upang mas maging matibay ang mga infrastruktura na ginagawa upang maprotektahan ang bansa pagdating sa mga kalamidad. Ngunit ang mga namumuno na dapat ay kakampi natin sa mga ganitong proyekto ay tila sila pa ang nagiging dahilan kung bakit mas lumalala ang problema na ating pinagdadaanan. Dahil ang buwis ng bayan na ibinubulsa nila, ginagawa nilang hanap buhay ang mga politika para mabili ang pangangailangan ng kanilang pamilya. Paano naman ang mga nagbabayad ng buwis na ginagawa ang marangal na trabaho na kumikita ng sapat lang sa pangangailangan ng kanilang pamilya? Ang bawat buwis ng Pilipino ay galing sa dugo at pawis na kanilang pinaghirapan. Ang korupsyon ay matagal ng issue sa ating bansa. Tila kami mga kabataan na hindi pa nabubuhay ay mayroon ng ganitong issue. Ngunit bakit hanggang ngayon ay hindi pa rin nabibigyan ng solusyon? Pero paano nga naman bibigyan ng solusyon kung ang mga gumagawa ng batas ang lumalabag sa batas? Sino ang hahatol? Dahil dito ay nalalagyan ng dungis ang ating bansa. Mas lalong humihirap ang Pilipinas dahil sa katiwalian na nangyayari. Ang Pilipinas ay hindi mahirap, sadyang mali lang ang napiling mamamahala. Ang pagpili ng taong mamumuno sa ating bansa ay dapat maging maingat. Huwag tayo basta-basta pumili na lang dahil sila ay sikat o anuman. Mamili tayo ng politiko na tutulong sa atin na mas lalong lumago ang ating bansa at tulungan umunlad ang mga mahihirap. Ang tungkol sa korupsyon ay mayroong batas ngunit hindi nagagamit. Kaya dapat ay mag-ingat sa ating ihahalal na pinuno, matuto tayong tumingin sa kanilang mga impormasyon kung anong proyekto na ang kanilang nagawa. Hindi nakakatulong ang campaign advertisement kung pagdating sa mga sakuna o kalamidad ay hindi sila mahagilap. Ang bawat Pilipino ay dapat na magsalita tungkol sa issue na ating kinakaharap upang mabigyan ng aksyon ang mga ganitong suliranin.